Pangalanan na raw ang mga opisyal ng gobyerno na maka-China. Yan po ang hamon ni VP Sara Duterte kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sinabi yan ng bise matapos ang pahayag ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Naunang sinabi ni Teodoro sa isang forum na mag-resign ang mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kung hindi rin daw sang-ayon ang mga opisyal sa polisiya ng bansa sa West Philippine Sea, ay questionin ito sa korte. Pero git ni VP Sara, mahirap magbitiw ng salita kung hindi tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na pro-China daw na itong pahayag ng Vice Presidente. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan eh. May banat naman dyan si ML Party List Representative Laila de Lima. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang kailangan pa bang pangalanan ang mga pro-China kung halata naman sila. Mensahe pa ng kongresista sa mga tinamaan, patunayan nilang hindi sila pro-China. Dapat na rin daw tigilan ang pananahimik sa panggigipit at pangkakamkam ng China sa ating teritoryo. Unang pinagtanggol ng palasyo ang pahayag ni Teodoro na magbitiw ang mga pro-China. Ikinaalarma rin daw ng palasyo ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte na tila dinidemonize ni Teodoro o pinagmumukha niyang masama ang China. Patunay raw ito na tila nag-uurong sulong ang katapatan ng kongresista sa ating bansa. Unang nanawagan ang AFP na walang kulay, reliyon o politika ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Padilla, iisa dapat ang puso ng mga mamamayang Pilipino. Nakasalalay rin daw dito ang supply ng pagkain at enerhiya ng bansa. Samantala, nagpatutsadahan sa social media sina Pulong at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Git ni Pulong, hindi raw ibig sabihin na wag i-demonize ang China ay kinakampihan na raw niya ang China o di kaya isinusuko na niya ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinanong din ni Pulong si Tariela kung kailan ba naging trabaho ng Coast Guard ang makialam sa foreign relations. Sa huli, bumanat si Pulong kay Tariela kung kumusta na raw ang 10 milyon niyang monthly ayuda na balang araw ay kikwestiyonin daw. Wala namang konteksto o paliwanag dyan ang kongresista. Ang sagot naman ni Tariela, bakit siya raw ang kinagagalitan gayong China ang nanggigipit sa mga Pilipino? Sabay tanong kay Pulong kung pro-China rin ba ang mambabatas. Git pa ni Tariela, hindi politika ang laban ng bansa sa West Philippine Sea at hindi raw siya nagpapagamit kaninuman. Tinanggi ni Tariela na may natatanggap siyang 10 milyong piso. Sabay banat na kamusta na raw ang 51 million pesos na binanggit ni dating Public Works Secretary Cathy Cabral. Well, it might be, might not be something a lot of people will agree with, pero even government officials and employees have the right to have an opinion on the West Philippine Sea, even if it's against or pro. Ayun. against the administration's policy. Yeah. At ako naman, puro tanong ako ngayong araw na to. Yung diplomatic protests na ifina-file natin dun sa kaliwat kanang incidents from years back up to now, we don't know what's happening with that. Kung anong nangyayari sa mga diplomatic protests. Yeah. Wala. What do you expect to happen with protests? Nothing ever happens with protests. Exactly. We just express it and then, Yeah, it's an expression of... Well, supposedly ba your wala objection. tayong ini-expect doon na dapat mangyari? Well, i-expect natin na the re-respeto expectation, the most you can expect for is for the receiving country to modify behavior Exactly. and conduct behavior accordingly. And by the looks of it, it's not happening. At Yeah, least. but saan kuweba ka nakatira ngayon? Diba? Pero wala lang. Napaisip lang ako na parang, diba kaya nga ang dami ding nagsasabi na ano ba yan, puro diplomatic protest. Pero ang kapalit naman yan, sabi niya, ano naman gusto nyo, maggera tayo. Pero yun nga, ano ba kasing ini-expect natin yan sa diplomatic protest na yan? Okay. A protest is a message to one country and to the rest of the world. But that's it.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.